Pagkatapos, walang pagdadalawang isip na nagpapakawala ng matinding pag-atake si Ood patungo sa katawan ng halimaw, isang teknik na kanilang ginagamit sa kasalukuyan, ngunit ang babaeng ito ay hindi simpleng babae lamang, gaano man niya suplen ng matinding puwersa, nagagawa niyang patigilin ang kalaban, pero pansamantala lamang yun, pisikal na pag-atake lang kasi ang kanyang ginagawa, kaya't ang halimaw ay muling babangon at magre-regenera, walang tigil, walang katapusan. Nagpapatuloy ang laban, at hindi sumusuko ang halimaw, talagang mabigat ang kanyang pag-atake kay Ood, na ngayon naghihirap sa bigat ng kanyang kalaban, totoong mahirap para kay Ood na harapin ang halimaw na ito. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko, kailangan ni Theo ng sapat na panahon upang tuluyang matalo ang halimaw. Dito, sa gitna ng kanyang paghihirap, biglang bumalik sa alaala ni Ood ang mga panahong kasama niya ang kanyang lolo. Naalala niya nang sabihin niya sa lolo na muli nitong ikwento ang paborito niyang kwento, ang kwentong laging nagpapasaya sa kanyang batang puso, at tuwang-tuwa naman ang lolo, sapagkat nakikita niya ang kislap ng ligaya sa mga mata ng batang Ood. Dahil doon, nagsimulang magsalaysay ang lolo, at si Ood naman ay naging masayang tagapakinig. Matagal na panahon na, sabi ng lolo, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng ating angkan, 300 mandirigma ng Ragnar ang nagsama-sama noon. Ginawa nila yon upang ipagtanggol ang mundo, upang labanan at suplen ang isang nakakatakot na halimaw, sabi ng lolo, na isang alamat na sa kasaysayan ng unang pamilya Ragnar. Ang paboritong kwento ng batang Ood ay ang labanan ng 300 mandirigma laban sa isang halimaw, at ang namumuno sa kanila ay walang iba kundi ang pinuno ng angkan ni Ood, ang kanyang amang noong unang panahon. Matapos ang kakilakilabot na labanan ng halimaw, ang mundo ay nagkaroon ng kapayapaan, ngunit ang kwento, ang kasaysayan, ang pangalan ng pinuno ng pangkat na yun, lahat ng iyon ay nawala sa alaala ng mga tao, tanging ang kanilang sariling pamilya, ang angkan ng dating pinuno ng Ragnar, ang nakakaalala, hindi lamang ang pangalan, kundi maging ang mga nagawa ng mga bayaning iyon ay nalimutan na, pati na ang espada na ginamit upang patayin ang halimaw ay naglaho na sa panahon. Ngayon, patay na rin ang lolo ni Ood, ngunit naaalala niya ito, ang lolo na nag-alay ng kanyang buhay upang mapanatili ang mga alaalang iyon, at inalagaan niya ang mga ito hanggang sa huling sandali. Dito, ang katawan ng kanyang lolo ay isa sa mga tungkulin ng pamilya Ood, ang pangalagaan ng nawawalang espada ng kanilang lahi, isa sa mga teknik ng kanilang ninuno na lumaban at pumihil sa halimaw. Iyon ang pinakamahalagang tungkulin ng susunod na henerasyon, ang maibalik ang nasabing pamamaraan. Ginawa ni Ood ang lahat na sanay na siya, sinaliksik niya ang bawat detalye, ngunit isang masakit na katotohanan ang bumungad sa kanya. Siya lamang ang nag-iisang nagpatuloy sa pag-aalala, sa pagsisikap na buuin ang nagkawatak-watak na mga piraso, ngunit kahit anong gawin niya, kahit anong pananaliksik, alam niya ang isang katotohanan, siya ay may limitasyon, kaya't imposible para sa kanya na maibalik ang kumpletong manual ng kanilang pamilya. Ngunit habang siya ay nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, nalulungkot sa kanyang sariling kakulangan, isang lalaki ang dumating mula sa likuran. Nang magsalita ang lalaki, ang mga mata ni Ood ay napuno ng luha. Alam kong nasa gitna tayo ng labanan ngayon, sabi nito. Ngunit sa loob ng 1,000 taon, inialay niya ang kanyang buhay para sa Ragnar. Walang sinuman dito ang dapat mawalan ng pag-asa, sabi ng isa sa kanila, upang pakalmeyan ang galit ni Ood at ilayo siya sa kanyang pag-aalala, sapagkat ang isang ito ay naglilingkod sa mga Trojan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, narito si Ood na patuloy na pumapatay sa kalaban, hindi titigil hanggat hindi siya nakakapagpahinga, at patuloy na tumutulong upang maibigay ang sapat na panahon para sa ating buhay. Ngunit gaya ng natanto ni Ood sa kanyang sarili, ang kanyang kakayahan ay may hangganan, ang kalaban ay muling binubuo ang kanyang katawan, ngunit hindi katulad ng mga pang-ipit na ginagawa ng iba. Ang mga pag-atake ni Ood lamang ang nagdudulot ng pagbagal sa pagbabagong buhay ng halimaw. Kaya't nagulat si Rez sa kanyang nasaksihan, malinaw sa kanya na ang mga pag-atake ni Ood ang tunay na nagbibigay sa kanila ng oras, sapagkat ang regenerasyon ng halimaw ay bumabagal dahil sa ginagawa ni Ood. Dahil sa ginagawa ni Ood, ang Nameless Monarch ay biglang naalala, ikaw, ang iyong espada, parang espada ng lalaking gumawa ng lahat upang protektahan ang mundong ito. 100 taon na ang nakalipas, sabi ng bruha, nang marinig yun ni Ood, agad siyang tumigil. Hindi niya inaasahan na maririnig mula sa bruha ang tungkol sa kanyang ninuno, ang tunay na Ragnar na nakipaglaban sa halimaw. Dito, ang katawan ng Nameless Monarch ay talagang nahihirapang kumpletuhin dahil sa mga sugat na dulot ng mga pag-atake ni Ood. Dahil doon, isa sa kanila ang nakabangon muli,
kaya't ngayon posible nang sabay na umatake si Ode, dapat ay napatay na niya ito bago pa man ito makabangon at pumatay sa harap niya. Nandoon na, isang nakamamatay na pag-atake mula sa kalaban, tumama ito ng malakas kay Ode. Ngunit hindi niya makita ang nangyayari, ngunit ang isang ito ay talagang mabilis din, nakaligtas siya sa nakamamatay na pag-atake ng kalaban, na makikita sa kabuuan ng kanyang panloob na labanan, sadyang gusto niyang patayin ang Nameless Monarch, dahil marami na siyang kamay mula sa kalaban na gusto niyang patayin, ngunit mabilis na kumilos si Ode. Ngunit kahit sa ganoong sitwasyon, hindi siya natatakot, hindi siya nawawala ng pag-asa, sa kabila ng paggalaw ng kanyang mga paa na tila ba siya ay tatakas, siya ay lalaban hanggang sa dulo. Ganoon nga, sa bawat pag-atake ng kalaban laban sa kanya, ang pagsalubong ni Ode ay mabilis din, gamit ang teknik ng kanyang angkan. Talagang inililigtas ni Ode ang kanyang buhay ngayon, kahit natama ang kalaban sa kanya, ngunit hindi maiiwasang hindi siya tamaan. Ngayon, ang kanyang isang mata ay tinusok. Ang nangyari sa isang mata ni Ode ay karaniwan lamang, matalim at wala siyang dila, ngunit kahit ganoon, masaya siyang lumaban, dahil sa lahat ng kanyang nakagawian, at ang pagsusumikap na kanyang ginawa ay hindi nasayang, dahil natulungan na siya ng dakilang kapangyarihan upang iligtas ang mundo mula sa kamay ng kinatatakutang halimaw na si Halloween. Samantala, nagpapatuloy sina Cassandra at Theo, kasama ang dating pinuno ng Ragnar, ang pinuno ni Ode, ngunit ang kumpletong teknik ng unang bahagi ng Ragnar ay iba. Habang ang ating bida ay nasa anyo ng dragonization at nakapirmi, isang sistema ang lumabas at nagsabing may isang tagalabas na gustong kumonekta sa mind gate ng ating bida. Dito, talagang pinipilit ni Cassandra ang kanyang lakas, napakahirap para sa kanyang katawan na pumasok sa mind gate ng ating bida. Ang ginagawa ni Cassandra ngayon ay ikinokonekta ang timeline ni Theo at ang timeline ng taong namamahala nito, upang ang manual ng teknik ng bayaning nagligtas ay makabalik sa mundo ng panahong yun. Hindi lamang yun, dahil habang ginagawa yun ni Cassandra, ikinokonekta rin niya ang mga ito kay Cassandra Ida. Pagkatapos, lumitaw ang mga sumunod na imahe, mga imaheng nangyari sa iba pang timeline ni Cassandra, noong panahong kasama pa niya ang kanyang ina, isang timeline kung saan siya ay matanda na, isang timeline kung saan ang 300 sundalo ng kanyang mga ninuno, mga pangyayari sa nakaraan at sa kasalukuyan, ay mabilis na nagkonekta. Ngunit dito, ang ating bida ay biglang naantala, at may hinala sa kanyang paningin sa kanyang paligid. Ngayon, si Theo ay biglang napunta sa isang hindi kilalang lugar, para sa kanya, isang kaluluwa ngayon na gumagala at naghihintay sa ibang timeline. Dito nakita ni Theo ang panahon ng taglamig sa nakaraan, kung saan nakita niya ang mga katawan ng mga taong kausap niya sa kuweba, ang 300 sundalo ng unang Ragnar. Dito nalaman ni Theo na ang mga lalaki ay mga miyembro ng Suicide Squad, na ipinadala sa isang direksyon, dahil nakikita niya ngayon sa mga sandaling ito ang kinikilala sa una, na marami sa atin, na nagbibigay halaga sa ating bida, na ito ang Nameless Monarch. Sa mga panahong ito, ang mga puno sa paligid ay tuyo, walang buhay, patay sa harap ng isang halimaw na walang makakapigil. At alam na ito ang tunay na katawan ng Outer Gods ng Nameless Monarch na nakipaglaban sa Suicide Squad. Dito, ang ating bida ay labis na nagulat dahil ang Outer Gods na nakikita niya ngayon ay iba sa kanilang mga kalaban sa kulungan, dahil ang Outer God ay mas nakakatakot noong panahong iyon. Dito, makikita rin natin ang ating bida, ang siyang unang sumugod sa Nameless Monarch na walang takot. Ang pinuno ng Suicide Squad ay patuloy na sumugod upang harapin ang halimaw na ito ng walang takot, at alam na siya ang nakalimutang pinuno ng angkan ng Ragnar, na kahit sa mga maikling sandaling ito ay hindi natin makita ang kanyang anyo. Dahil ang kanyang pagkatao ay nabaluktot, ang impormasyon tungkol sa kanya ay nawala sa kasaysayan ng mundo. Dito, sinasabing ang kanyang katawan ay winasak ng ating bida, dahil mayroon lamang isang pagkakataon na ang ating bida ay nakikita o kumpleto sa pamamagitan ng alaalang ito. Nagsalita ang isang ito ng masaya, talagang dumating ka sa mundong ito. Hindi ka dapat narito, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, umalis ka at bumalik ka sa iyong pinanggalingan, iwan mo na ang isang ito, nang sabihin mong ang kwento ng Ragnar ay isang pag-aaksaya lamang, ang Outer Gods ay naging labis na malakas, isang taong nakipag-usap sa kanya sa ganoong paraan ay mamamangha. Sinabi rin ng isang ito, ang mga tao ay talagang namamangha, kahit nabugbugin at patayin ka ng ilang beses. Ikaw ay tunay na isang matapang at magiting na magulang tulad ng mga mag-god, at sinabi ng Nameless Monarch, at dahil ikaw ay isang insekto, dudurugin ko kayong lahat sa lupa, at magiging parang insekto kayo,
na ngayon ay umaatake sa kalaban. Ngunit ang isang ito ay tunay na walang takot, nakangiti, habang ang kanyang espada ay umiikot sa kanyang pwesto, na ngayon naglalabas ng matinding liwanag, nang kanyang ilabas ito. Ito ay isang mabilis na paraan upang makaiwas sa espada, at maraming palaso ang lumipad sa paligid, nakatutok sa kanyang kalaban. Nandoon na, ang palaso ay nakatutok sa halimaw, at siya ay nagulat sa nangyari. Hindi siya makapaniwala sa lakas na tumagos sa kanyang katawan, sa pag-atake sa inyo. Sinayang ninyo lang ang katawan ng Ragnar at ang katawan ng Outer Gods. Paanong ang pag-atake ng isang insektong tao ay magiging bahagi ng aking katawan, sabi ng Outer Gods nang may pagtataka. Dito, ang nakalimutang pinuno ng mga Ragnar ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay noon. Sinabi niya, hindi ka nakikinig, binigyan kita ng pagkakataon, dapat ay sinamantala mo ang pagkakataong tumakas habang ako ay mabait pa sa iyo. Dito, itinaas niya muli ang kanyang espada at sinabi, kung hindi ka babalik sa iyo, gagawa ako ng paraan upang makabalik ka sa iyong pinanggalingan. Mula sa eksena ng ating bida, si Theo ay lubos na sigurado ngayon na gagawin niya ang ginawa ng dating pinuno ng Ragnar. Talagang hindi nasayang na pagkakataon ng ating bida, nakita niya ang suntok na ito, sabay na itinaas ang espada na hawak ng kanyang dalawang kamay. Pagkatapos, agad niyang kinuha ang anyo ng pag-atake sa paraang kanyang ginagawa ngayon. Mabilis niyang inilabas ang kanyang espada at isang matalim na liwanag ang tumama sa kanya ngayon, isang liwanag na halos tumagos sa kanyang buong katawan, kaya't ang isang ito ay napalakas ang ingay. Isa sa mga teknik na ito ang ginamit ng yumaong Ragnar, isang teknik na tanging ginagamit laban sa Outer Gods, ito ay tinatawag na Single Sword Strike. Bumalik sa kasalukuyan, dito natin makikita ang pagpapatuloy ng pagdanak ng dugo ng isa, ang dugong umaagos mula kay Od. Kita mo na ang pagod na katawan ng isang ito. Ngunit hindi pa rin ito lumulubog, sabi ng halimaw, nakakahiya, habang tinitingnan kita ng matagal, lalo na kung nakikita mo ang iyong sarili noong mga taong yon, sabi ng Nameless Monarch. Dito, ang kalaban ng katawan ni Od, at isa sa mga galami ng halimaw na nakulong sa katawan ni Od, ay tinanong ang Nameless Monarch kung si Od ay mula sa pamilya ng halos patay na tao, at sinabi pa niyang masaya siya na ang katawan ng babaeng ito ay naduraj sa paraan ng pagpatay ni Od sa kanyang mga ninuno. Ngunit hindi siya masaya sa kanyang ginagawa, dahil ang kanyang ginagawa ay hindi sapat para maging masaya si Od, kaya't dito niya wawakasan ang buhay ni Od. Sinabi ng Outer Gods, ang mga insekto ng mundong ito ay tapos na ngayon, at papatayin ko ang isa sa inyo, ngunit isa sa kanila ang biglang tumigil, dahil nakaramdam siya ng matinding liwanag mula sa kanyang likuran. Ang matandang ito, na mahina na, ay tumigil din, tumatakbo palayo sa matinding liwanag na nakikita niya ngayon, ngunit mahirap igalaw ang kanyang katawan. Ang Nameless Monarch ay biglang nakaramdam ng isang nakakatakot na presensya, at ang kanyang presensya ay pamilyar sa kanya, na parang gumagala sa lugar na ito. Dito, may pumasok sa isip ni Od, alam niya kung sino ito, kaya iniisip niya na baka nagtagumpay si Theo sa pagbuo ng manual ng kanyang katawan. Dito, sa lugar na pinagdalanginan ni Theo at Cassandra, isang maliwanag na liwanag ang bumaba sa dalangin ng ating bida, na sinasabang lumipas na ngayon. Nang maitatag ang ating bida, sa likuran nito, ang katawan ni Cassandra ay nabasag. Sinabi niya, ibibigay ko ang lahat sa iyo, Theo, sabi niya. Ngayon, napakalinaw na ang kadiliman sa paligid ng ating bida ay nawawala, parang isang bagong lakas ang bumukas ngayon. Sabi ng ating bida, magpahinga ka ng mabuti dyan, hindi ka na dapat mag-alala ngayon, sabi ng ating bida. Si Theo ay ginaya ang Nameless Monarch, na nagsasabing, ginagawa mo na naman ang parehong pagkakamali, sumpa ni Theo. Nang sabihin yun ng ating bida, ang isang ito ay nagpakita lamang ng Senadorias, dahil ang mga taong yun ay naalala niya, tulad ng ginawa nila sa kanya noon. Dito, ang ating bida ay nabuo, ang kanyang espada ay nagliliwanag ng liwanag. Sinabi niya, hindi ka na dapat bumalik sa mundong ito, sabi ni Theo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggarang pumatay ng Nameless Monarch.